Hindi umano. Lalapat yan. Kalbo, pumunta ka ba? Ayan, ito naikabit na nga natin yung gulong mga idol. At syempre, isusunod natin gawin dyan ang engine support niya. At hindi mawawala yung palaman ng engine support para maging matibay, lalo na't mabigat itong ating ginagawa na big bike concept. Pag gagawa tayo ng engine support mga idol, kailangan pulido yung pagkakagawa natin. Lalong-lalo na yung mga welding. Hindi pwedeng puro ispat lang mga idol. Kailangan may laman at nakabibel yung ating bakal na wine-welding. Ito kasi yung bumubuhat sa buong motor mga idol, lalo na dun sa mga sumasakay, kaya kailangan talagang matibay yung pagkakagawa ng ating engine support. Marami kasi yung mga gumagawa nito mga idol. Shoutout pala dun sa nag-iwan ng engine support na to. Ayan, maraming salamat idol. Ito yung pinagpalitan natin ng engine support mo na tabingi yung pagkakagawa. Binaklas namin lahat nung nakakabit dito idol, kaya naisentro pa rin namin at naiayos itong engine support mo na iniwan. Sayang naman kasi kung ija-junk shop lang namin. Yung mga bagay kasi na kaya pa nating i-repair, hindi basta namin ito i-junk shop. Pero yung mga talagang hindi na namin kayang gawin, talagang sa junk shop na pupunta. Lalo na kung iniiwanan nyo mga idol. Ayan, at nayari na nga natin ito gawin mga idol. Hindi ko pa ito pininturahan kasi gusto kong subukan muna kung nakasentro na ba yung ating pagkakagawa ng engine support. Kasi kung hindi pa nakasentro, para ma-repair pa natin ng maayos yung engine support na ikakabit natin. Sa modification kasi mga idol, kailangan talaga nating subukan muna para malaman natin kung tama na ba yung pagkakagawa ng ating mga ginagawa. Ayan, at naikabit na nga natin yung engine support mga idol at nakasentro naman. Ayan, makikita nyo, nakasentro sa may chassis yung ating engine support na ginawa. Ayan, papakita ko sa inyo itsura ng engine support. Ayan mga idol, yung itsura ng ating engine support. Makikita nyo, naka-offset yan ng 1 inches. Para makita natin kung nakasentro na yung ating pagkakagawa. Ayan, makikita nyo, hindi ko pa siya pininturahan kasi nga kung mali yung pagkakagawa natin, mauulit pa natin ng maayos nang hindi tayo manghihinayang at hindi tayo doble pagod. Yan. Ito na lang yung gagamitin natin sa gagawin nating swing arm. Nag-canvas kasi ako ng 60mm na shafting. Medyo may kamahalan kaya hindi ko siya nabili. Hindi kasi nakakabili ng maigsi lang na shafting na katulad nito mga idol. Kaya talagang may kamahalan. Kaya ginawa natin ng paraan para lang magawa na natin yung ating ginagawa na swing arm. Lagi ko namang sinasabi sa inyo mga idol na hanggat kaya natin gawan ng paraan na mapababa yung ating gagastusin sa ating mga ginagawa, kailangan natin gawan ng paraan para naman makatipid tayo. Alam naman natin pagdating sa modification talagang madugo yung gastusan mga idol. Kaya pag talagang nagpa-modified kayo o pumasok kayo sa modification na gagawin nyo, talaga naman ihanda nyo na yung inyong bulsa. Kaya kung ikaw ay binata pa lang at wala pang nagbabawal sa'yo sa paggastos ng iyong motor, gawin mo na hanggat binata ka pa at siguradong pag nagkaroon ka na ng asawa, hindi mo na yan magagawa. Magagaya ka sa ibang customer ko dito na mangungupit sa asawa para lang makapagpaganda ng motor. At syempre, saludo naman ako doon sa mga asawa na sumasama pa para lang makapagpagawa ng motor yung kanilang mga asawa. Kaso medyo naiinip sila at alam natin na matagal talaga pagdating sa modification. Kaya mga ate, gantihan nyo yung inyong asawa at isama nyo pag kayo ay nagpariban. Tingnan ko lang kung hindi rin sila mainip. Ito na nga pala yung tinabas natin na hub kanina mga idol. Pinapatorno na natin para malagyan natin ng bearing para sa gagawin nating swing arm. Ayan, ito na yung hub na tinabas ko. Kasi nag-inquire ako ng shafting, sobrang mahal kaya hindi ko siya nabili. Ayan. Ang ginawa ko yung hub ng Mio, yun ang tinabas ko kaya ito na siya ngayon para gamitin sa bubuuin kong swing arm. Ayan mga idol, ito yung gagamitin natin na radiator dito sa Honda Click na minomodified natin ito. Turo mo to. Ayan, ito papalitan natin ng race power na radiator mga idol, itong stock.
Gusto ko lang ipasilip itong ating ginagawa at yung mga update na nagawa natin dito sa ating ginagawang Honda Click Big Bike Concept. Iginit na ako na nga pala itong gulong niya sa may chassis niya para madali na siya pag nag-shock tayo. Ayan. Nabibitin kasi tayo ng konti sa budget para mabuo ng dire-diretso itong ating ginagawa. Dito mga idol, nilagyan ko na itong gagamitin natin para sa swing arm. Nilagyan ko na din ng extension itong extension adapter itong display para lumabas ng konti para hindi siya pasok na pasok. Kinabit ko na nga rin pala itong race power na radiator natin mga idol. Ito yung gagamitin nating swing arm. Naubusan kasi ko ng argon kanina kaya hindi ko siya nayari na i-welding. Yan yung magiging itsura niya, parang ganyan. Pero siyempre tatabasin pa natin yan na maayos. Ito yung paglalagyan ng shock. Papakita ko na rin sa inyo yung ating ginawa na engine support. Ayan, Nakapa-S yung engine support niya kasi naka-offset siya ng 1 inches. Ito pala yung hub na tinabas ko. Ayan, papakita ko din sa inyo paano siya ginawa. Order kasi dapat ako ng shafting kaso sobrang mahal kaya napapunta ako sa hub na sinira. Yung hub yung kinuha ko para gamitin sa gagawin kong swing arm. Pag hindi kasi kaya ng budget, kailangan natin gawan ng paraan para makatipid tayo ng konti. Sa shafting kasi mga idol, hindi tayo makakabili ng ganito lang kaigsi. Yung engine support, ito naman. Yan, kung mapapansin nyo siya, hindi siya katulad ng engine support na ginagawa namin. Nakapa-S siya. Hindi ko mapininturahan kasi binubuo ko muna para maganda yung ating magiging outcome saka yung video na ginagawa natin. Mas may maging detalyado. Ito nga palang engine support na to, yan yung iniwan ng customer natin na pinapalitan sa atin kasi yung shock niya mga idol, pang sniper sana yung gagamitin ko kaso medyo nabibitin pa nga sa budget. Dito ko siya ilalagay. Ganyan yung magiging itsura niya mga idol. Iniisip ko lang kung sasaya dito sa may dito sa radiator na ikinakabit natin. Pero syempre ililihis ko yun dyan. Magtatabas ako ng konti dito sa may ito yung cover na to. Papalitan ko rin naman yan, gawa nga ng may butas na pang dual shock kasi ito dati. I-update ko kayo mga idol para sa mga susunod na gagawin natin. Yung unahan pala nito. Ayan, dito naman tayo sa unahan mga idol. Ang bala ko kasing ikabit na gulong ay 120/70. B-Style pa rin pala yung gagamitin natin dito. Ayan, shoutout sa B-Style mga idol. Maganda din siya kasi gamitin. Tapos, napakamura lang niya. Ayan. Kung mapapansin nyo, itong gulong niya, baligtad. Sasabihin na naman nung iba, baligtad yung base tire. Ayan, baligtad yung kabit ng gulong. Ang tama, pag unahan, pag base tire ay ganito. Pagka nakapatama, itong spike niya, yun ang baligtad. Pero syempre, yun yung susundin ko sa ginagawa ko na to. Ibabaligtad natin yung spike nito. Itatama natin. Nakadepende kasi yan sa inyo mga idol. Pero ang tama talaga, pagkakabit ng gulong, ganito. Ayan, baligtad yung spike. Pag unahan, sa likod nakatama. Nakikita nyo naman kasi dito yung niyan, yung arrow. Ayan, rotation for front. Saka pabaligtad naman yung sa likod. Ang ikakabit natin ditong gulong, 120/70. Titignan natin kung paano natin siya pakakasyahin. Kasi siguradong hindi kakasya dito yung 120/70.